Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And patuloy po nating talakayin ang buhay ni Ezekiel. Ang topic natin is about silent in opinion, loud in God's word. Sa scripture naman po, ito po matatagpuan sa Ezekiel chapter 3. Sabi dito, sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito, magkatapos magpahayag ka sa sambayanan ni Israel. Mga ako upang kanin ang aklat, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat, sa aking panlasa ito'y kasintamis ng pulot-puklutan. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang pinapasabi ko sa iyo. Sa ating katuruan, number 1, Ezekiel is silent in opinion but loud in God's word. So, si Ezekiel ay tahimik pagdating sa kanyang sarili sa mga pananaw, ngunit buong tapat niyang pinapahayag yung salita ng ating Panginoon at pinapakita niya ito na yung tunay na lingkod ay hindi nagpapalakas ng sarili, kundi nagpapalakas lamang ng mensahe ng ating Panginoon. Pangalawa, Ezekiel speaks only God message to the people. So yung tanging sinasabi lamang at binabahagi ni Ezekiel sa mga tao ay yung mga tanging utos at mensahe na galing mismo sa ating Panginoon. At ipinapakita din dito na yung kanyang mga salita ay hindi sariling gawa, kundi pinagkatiwala sa kanya ito ng ating Panginoon. Pangatlo, Ezekiel derives his authority from God, not from his own personality. So yung kapangyarihan at otoridad na mayroon sa Ezekiel ay nagmumula lamang sa Diyos at hindi nakadepende sa kanyang pansariling ugali o sarili niyang ugali, katayuan o kakayahan. At pinapaalala nito na yung tunay na otoridad ay galing sa ating Panginoon na nagtatalaga sa atin. Sa ating application naman, speak only when it matters at the right time. So, matuto tayong magsalita lamang kapag mahalaga at sa tamang panahon upang hindi natin masayang yung ating mga salita. At iwasan natin yung pagkasalita ng walang kabuluhan at maging mapagmasid sa tamang oras ng pagpapahayag. Pangalawa natin is speak when God prompts your heart through His Word. So, magsalita at kumilos tayo kapag hinihimok ng ating Panginoon yung ating puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gabay din ng Holy Spirit. At huwag tayong magmadali sa pagkasalita at palaging alamin kung ito aba ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon. And last natin is speak less about your own opinions. So, bawasan natin yung pagbabahagi ng mga sariling opinion or damdamin upang mas marami tayong maibahagi na katotohanan at salita ng ating Panginoon at hayaan natin ang mensahe ng ating Panginoon yung laging mangibabaw kaysa sa ating pansariling pananaw. So yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.